nagigising kasi gawa ng mga excuse me, may virus pa. Alam nyo, araw-araw ako dito nagigising ng maaga. 11 years ko na dito sa amo ko na to. Nandito nga pala ako sa Qatar, isang OFW, 11 years na dito. Tuwing umaga, ganito ako pag may pasok. Ang dami kong nilalagay ang baunan. Ang dami, tatlo lang pala. Tatlo yan, yung babae, at saka yung bunso, at saka yung amo namin. Kasi yung dalawa, nakain na sa school. Yung isang senior high, nakain na sa school. At saka yung pangatlong lalaki, nakain na rin sa school. Yung babae, nagbabaon pa talaga kay over man siya. Gusto man niya marami siyang ilalamon, no, diba? Ganyan talaga yung marami ilalamon. Kasing laki kasi yung babae, kaya gusto niya laging busog yung siya niya. Busog-lusog ba? Tuwing umaga, ganyan ang ginagawa ko. Baon cereal lagi pag may pasok. Ganyan lagi ang mga nakakasawa din naman pag ganito ang trabaho. Ewan ko. Ngayon na 11 years na ako sa amo ko. Ngayon ko lang napipil na nagsasawa na rin ako sa pagtatrabaho. Kaso, dumagdag pa talaga yung anak ko. Paaralin ko pa. 3 taon pa bago matapos. Kaya tiis-tiis muna. Sakit na kayo sa katawan. Sakit na sa katawan, laging dot-dot. Maaga ako nagigising. Pero pag alas 7 niyan, trabaho-trabahong konti. Mamaya wala na. Hanggang alas 11 na yan. Walang trabaho. Kaya alas 11 man ako mag-start ng luto. Alas 2 man sila parating. Ayaw man ng malamig. Di mahaba-haba yung pahinga namin. Lahat ng amo namin, mag-opisina, mga bata. Wala dito, kami lang katulong. 3 pa kami dito, diba? 2 kami nagtatrabaho. Yung isa batugan yun eh. Nagtatrabaho, kala niyo feeling madam yun, Diba, ganyan ang ginagawa ko, Kanya-kanyang yan, baon. Lalagyan ko yung raspberry, blueberry, lahat ng mga prutas na nandyan. Lalagay ko na. Para walang kailangan siyang paggandahin yung paglagay niyan. Kasi baka pa ikichik na niya mo pag tingin niya hindi nakaayos. Agoy, magagalit niyan. Mag-les. Ang les dito ay why. Hindi yan titigil hanggat hindi ka nakakasagot, Minsan may saltik din yung amo namin, pero okay lang naman dito. Kahit may saltik siya, at least hindi man kami ginugutom, hindi nananakit, hindi rin nagmumura sa amin. Katulong pa nagmumura kung ano-anong pang papangalan sa kanila. Pero in fairness na nakita ko yung katawan sa camera ko. Ang laki ko na pala na yung tripod, lahat ako kalaki, Hiyang na hiyang naman ako dito, tumatagal ako lalo kung lumalaki dito. Hindi ko na alam paano magda-diet, diba? Dami kasing pagkain dito, diba? Tapos na yung isa, lagyan lang ng bread. Tapos yung kasunod niyan, amo naman, Naglalagay lang tayo dyan ng same sa mga bata. Konti lang kasi yung amo namin, yun siya, vegetarian. Hindi siya nakain ng marami, konti-konti lang. Curious sa sarili niya, pero yung anak niya, hindi niya binabantayan na sobra na, overweight na. Para nang ako. Pero yung nanay, walang paki sa anak niya, bahala tumaba, basta siya payat, diba? Ganyan lang yan ginagawa, Yan ang ginagawa ko araw-araw, paulit-ulit yan, ganun dito. Pag nandito ka sa Middle East, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Diyos ko po, paulit-ulit yung trabaho mo. Habaan mo sa tigas ng mga bata dito. Agoy, tripod yung nila, kasipat. Mabuti pa yung mga bata sa Pinas mo, nasunod dito, hindi nasunod. May sarili silang attitude, hindi kasi binidisiplina ng magulang. Kung papagalitan mo, papagalitan din ang katulong. Sasabihin pa kung anong ginawa ng katulong sa'yo, ibalik sa'yo kanila. Ganon sila dito. Mulaban, papanigan nila yung mga anak nila kahit mali, Ay kailangan mo pag abroad, marami kang baong bala. Dito sa amin natis, hindi naman namin 11 years, yung isa 10, yung isa din 10, Tagal din ngayon hindi ko na-imagine gaano ko katagal dito. Sa tagal ko na dito ngayon, na ako na feeling na
magsitawa sa mga gawain ko. Di ko alam. Para malapit na kasi akong magkakaedad. Para may naramdaman akong katamaran. Gusto ko magpahinga na lang ba? Sa bahay lang. Wala nang ginagawa. Sa tagal ko na nagtatrabaho. Mula 17 years, trabaho ng trabaho. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin. Ang tintis na lang, 3 years pa. Ang inaano ko. Ang pupunuin ko para makapag-ano na. Good for good na. Natapos na yun sa babae namin, oh. Sige, ayusin mo yan dyan dahil tayo mag-kick out ka dyan, ha. Lagot din ka. Wala ito pang tuition sa medical course ng anak mo. Ay, Diyos ko po. Buti na lang, matangkad ako. Kung hindi, siguro na. Patay, bansot na. Yung sa amo namin, nilagyan ko yan ng orange. Kasi nakain sila. Wala kasi siyang wala silang cafeteria daw sa nila sa office. Kaya nagagawa ako ng mga pagkain niya. Baon ba, merienda. Kasi pag nagla-lunch, dito lang naman yan sa bahay na uwi naman sila ng lunch time eh. Maganda pag may mga opisina, mga nag-o-office yung mga amo kasi maluwag, walang masyadong naninita ba. Kasi magagawa mo kailan mo trabahuin yung gawain mo. Hindi naman masilan siya sa trabaho eh. Ang importante sa kanya yung anak niya eh. Basta malinis yung dinadaanan niya, pipes na yan Hindi na namin pinapakintab. Di kami kagaya ng ibang katulong kung ano-ano mga kinukuting-ting. Kami dito hindi, easy-easy lang. Hindi masilan yung amo namin Uy, kadugay, ang tagal matapos niyan mapagawa, uy. Mahirap pala mag-voice over, ya. Practice ko mag-voice over, uy. Diyos ko po, tabang mga langit. Ang hirap, mawalan ka ng sasabihin, diba? Kung ano-ano na, ipasok dyan, Basta may sasabihin ka lang. Yan, yun na mag-voice over, uy, Sige, ayusin mo yan dyan dahil tayo na ma-kick out ka dyan sa amo mo na wala kang sahod, 11 years dito, Diyos ko bang kaliit na lang yung sahod, 1.9. Kuripot yung mga lokal dito, kuripot. Kahit libre sila lahat, kuripot sila sa mga pagdating sa mga katulong. Nagtataas sila, hindi sila nagtataas. Ang sahod lang talaga, base lang talaga sa contract. Hindi sila. Salamat na lang kung tataasan ka dito. Nagpapasalamat din kami dito. Tinataasan kami dito kunti-kunti. Pag dumating yung walang tupak yung amo ng lalaki, taasan niya kami. Pero pag walang tupak, didma, kuripot ba? Ay, sa wakas natapos na rin ang mga ginagawa ko. Last but not the least, bread. Yan ang lalagay dyan sa batang lalaking bunso. Pakainin siya ng maayos, Bread na lang kung pagkatapos yan, wala na. Diba? Tapos na yung voice over ko. Bilisan mo ang pagupit dyan. Si Awa, yun yung magkuhanoy. Mag-voice over. Maubusan ka ng salita. Ay, Diyos ko po. Pero nag-practice lang ako nito. Baka sakaling ma-memorize ko dyan. Thanks for